Purihin ang ating dakilang Diyos. Siya ang Diyos na sukdulan ang karunungan at katalinuhan. Lahat ng kanyang mga panukala at disenyo ay nanggagaling sa sukdulang karunungan niya. Kaya minarapat niya sa pagtatag ng sangkatauhan, sa pagbuo ng mga sambahayan, ay bahagi ng kanyang disenyo ang mga ina ng tahanan upang maging katugma ng ama ng bawat tahanan. Sa gayon, ang bawat sambahayan ay mamuhay sa kabutihan at sa kaayusan. Ang panahon natin ay patuloy na napakabilis ng mga pagbabago. Napakarami ng mga bagong mga bagay na natutuklasan. Napakarami ng mga bagong pamamaraan na ginagawa. Napakarami ng mga bagong karunungan at kaalaman na natutuklasan. Kaya nga, nagiging mahirap sa maraming mga tao, maging sa mga mananampalataya, ang pagsabay sa mga pagbabagong ito. Kaya nga, sa bilis ng mga ito ay parang agos na napakarami din ang natatangay na kung ano lang ang mga makabagong bagay ang sinusundan. Maging ang mga dati na natutunan at tinanggap at pinaniwalaan na mga bagay na katotohanan at naging saligan na ng mga buhay sa mga nagdaan ay napakadali na kung minsan ay kalimutan, iwanan, baguhin, o kaya ay ibahin. Kaya napakahalaga na tayo ay palaging bumabalik sa mga napakahalagang mga katotohanan at aral na atin nang natutunan, na atin nang naranasan at napatunayan. Sa gayon, hindi tayo maakay sa sobrang bilis ng maraming pagbabago at matuto tayong gumawa ng angkop o tugma ng mga pagtugon sa mga ito, sa patuloy na ikabubuti ng ating mga buhay bilang mga mananampalataya ng Diyos. Kaya nga sa umagang ito, nais kong balikan natin ang isang bahagi ng pinakahuling sulat ni Apostol Pedro. Kagaya ni Apostol Pablo, sa kanilang mga pinakahuling sulat ay inilagay nila ang ilang napakahalagang bagay na gusto nila na huwag makalimutan at palagi ang matandaan ng kanilang mga sinusulatan. At ito'y kanilang balik-balikan. Sa gayon, hanggang sa pagdating ng pagbabalik ng Panginoon ay manatili ang kanilang mga buhay sa mabuti at magandang kalagayan na gusto ng Diyos. Sa ikalawang sulat ni Apostol Pedro sa unang kabanata ay susuriin natin ang isang napakahalagang bagay na kailanman ay hindi dapat makalimutan ng sino mang mananampalataya ng Diyos. Ang kahalagahan nito at ang katunayan nito at ang bunga nito upang sa ganon may sa katuparan ang mabuting naisin ng Diyos. Aking tutukuyin at tatalakayin ng patungkol sa kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin. The divine power that is in us. Babasahin ko una ang unang 5 talata ng sulat na ito. Pagkatapos ay ating tatalakayin ito at sa bandang hulihan ay ating babasahin yung natitirang bahagi ng unang kabanata ng ikalawang Pedro. 2 Peter chapter 1. I will first read from verse 1 up to verse 15, reserving the remaining portion for the latter part of what we will be discussing this morning. It says here, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who through the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ, have received a faith as precious as ours, grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Verse 3, His divine power
has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Ang kanyang kapangyarihan ang nagkaloob sa atin ng lahat ng ating kinakailangan para sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng kaalaman patungkol sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Verse 4, through this He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But if anyone does not have them, he is nearsighted and blind, and has forgotten that he has been cleansed from his past sins. Therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never fall. And you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. So I will always remind you of these things, even though you know them, and are firmly established in the truth you now have. I think it is right to refresh your memory as long as I live in the tent of this body, because I know that I will soon put it aside, as our Lord Jesus Christ has made clear to me. And I will make every effort to see that after my departure, you will always be able to remember these things. Yung talatang 12 hanggang 15 ay nagsasabi na palagian kong ipapaalala sa inyo ang mga bagay na ito, sa kabila ng alam nyo na ang mga ito, at kayo ay nakatayo na ng matatag sa mga katotohanan na ngayon ay taglay ninyo. Iniisip ko na dapat lamang napaalalahanan kayo o sariwain sa inyong alaala ang mga ito habang ako'y nabubuhay sa katawang ito. Dahil alam ko na malapit na akong lumisan, gaya ng ginawang malinaw sa akin ng Panginoong Jesucristo. At gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang matiyak na sa aking paglisan, maaalala ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. There are things that we should always remember and never forget. But as I've said earlier, due to the fast-changing times and the different things around us that calls for our attention, we seem to be drawn to a rushing current, sometimes farther and farther away from the things that we have already learned and are already established in our lives. And there are occasions that we forget them or try to change them or try to look for other alternatives. But there is one thing that we would like never to forget, as Peter said in his letter. What is that? The divine power that is in us. Ang kapangyarihan ng Diyos na taglay natin. Ito ay kanyang binanggit sa kabuuan ng kahalagahan nito. Ang sabi dito sa talatang 3, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Ang kanyang kapangyarihan ang nagkakalob
sa atin ng lahat ng ating kinakailangan para sa buhay na ito. At sa pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. What is this divine power that we are being reminded of? What is it? Simply, it is God's power. Ito ang kapangyarihan ng Diyos. Anong ibig sabihin ng kapangyarihan ng Diyos? Ito'y likas na taglay at katangian ng Diyos. It is God's intrinsic quality, His eternal attribute. Bagay na nasa sa Kanya mulat sa Paul at hindi magbabago. Dahil ang Diyos ay walang hanggang Diyos, ang Kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan. Kaya isa sa mga katangian niya, tinatawag siyang omnipotent God. Diyos na sukdulan ang kapangyarihan. Dahil ang Kanyang kapangyarihan ay hindi maaaring sukatin, ang Kanyang kapangyarihan ay walang hangganan. Walang mahirap para sa Panginoon. Kaya niyang gawin ang anumang bagay na Kanyang pinagpasyahan na Kanyang gawin. There is nothing that God cannot do that He has decided to do. His power is eternal. It can never be measured, and it is never limited. It will always be the same forever and ever. Pero ang katanungan sa pagpapaliwanag ni Apostol Pedro, bakit kailangan na alalahanin ito? Sa anong kadahilanan ito ay ating taglay? For what purpose is the divine power that Peter is talking about? Divine power is for divine purposes. Ang kapangyarihan ng Diyos ay para sa mga layunin at panukala ng Diyos. At sa ikatutupad ng lahat ng ito, this must be understood clearly by all of us. He is a purposeful God. Siya ay Diyos na matalino, sukdulan ang karunungan. Sukdulan ang Kanyang katalinuhan. Kaya, ang Kanyang kapangyarihan ay nakalaan upang sa ganon, ang Kanyang mga panukala at kagustuhan ay Kanyang may sa katuparan. Bago po ako magpapatuloy, kagaya ng aking nasabi kanina, purihin ng Diyos, hindi lang dahil sa Kanyang katalinuhan, ngunit sa Kanyang kapangyarihan, na gumawa siya ng disenyo para sa sangkatauhan, sa ikabubuti ng Kanyang mga nilalang. Siyang nagtatag at nagtakda ng mga sambahayan. At sa Kanyang katalinuhan at kapangyarihan, siya'y naglagay ng mga sangkap sa sambahayang ito. Mga ina ng tahanan, katugma ng mga ama ng tahanan. Sa gayon, ang mga panukala at kagustuhan ng Diyos para sa mga tahanan ay maisa katuparan. Kaya, isa pong masayang pagbati sa lahat ng mga ina ng tahanan, ang mga walang supling na tumatayo na bilang ina ng tahanan at ang mga naghahanda bilang maging ina ng tahanan. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Nawa ang saganang biyaya at pagpapala ng Diyos nang gagaling sa Kanyang kapangyarihan ang siyang maranasan ninyo palagi. At ito ay makaabot sa amin na bahagi ng mga sambahayan. Isang masayang pagbati po sa inyo na araw ng mga ina. Sa pagpapatuloy, makikita natin dito ang paghahayag ni Apostol Pedro na ang kapangyarihan ng Diyos ay nakalaan para sa mga layunin ng Diyos. Dahil siya ay Diyos na malayunin. He is a purposeful God. At ang lahat ng layunin ng Diyos
ay mabubuti because He is a good God. At ang lahat ng kanyang layunin ay pinag-isipan niyang mabuti upang kanyang isakatuparan because He is a wise God. And when we talk about God's divine purposes, which comes to pass because of His divine power, the main focus of all of these purposes, ang dami kasi ng mga layon ng Diyos kapag pinagsama-sama natin. Ngunit ang pangunahing pinag-uukulan ng pinakamahalaga at pinakamataas na pansin ng Diyos para sa mga layunin niya ay ang tao na kanyang nilalang. So I will lay this down slowly. When we talk about divine purposes, when the Scripture talks about divine purposes, the main focus, the one that is given primary importance or uniqueness, is none other than man. Bakit? Ang tao ang siyang kasukdulan ng karunungan ng paglalang ng Diyos. Kung maalala natin sa Genesis, unang kabanata, nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay. Langit at lupa, lahat ng sangkap na ito. Ngunit sa kahuli-hulian, ang pinakahuli, last, but I would dare say, most important, is man. Dahil sa lahat ng nilalang ng Diyos, ay tao lamang ang binigyan niya ng isang napakatiyak at malinaw na pagpapahayag bago niya nilalang. Ito'y sinabi niya doon sa Genesis chapter 1 verse 26. I will bring you back to this all the way up to verse 28. Ang sabi, "Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." Hindi lamang kung anong uri ng lalang ang tao, kundi ano ang layunin, pangkalahatan ng Diyos para sa sa taong ito na kanyang nilalang. He did not only say that He will create man in His own image, meaning to say He will endow man part of His characteristics. But He said, what will man do when he is created by God? Verse 27 says, by God's power, this is what happened. We are talking about divine power, and it has already been demonstrated in the very first verses prior to this, that whenever God says something, they come to pass. That is the unlimited power of God. It can never be compared to anything that we could ever imagine or think of. Walang kapares at walang kapantay. We just take it for granted because it has been said so many times over and over again. Whenever God thinks of something and says that it will happen, it does happen. That is how powerful it is. In verse 27, it says, so God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. Ginawa ng Diyos ang tao pang maging katuwang na tagapamahala ng lahat ng kanyang nilalang dito sa mundong ito. Kaya nga binigyan niya ng lahat ng kasangkapan o kinakailangan ng tao para ito ay maisakatuparan. Sa kabila nito, ang tao'y nagkasala at napalayo sa Diyos. Pero ang Diyos sa kanyang sukdulang katalinuhan at sa kanyang sukdulang kapangyarihan ay gumawa ng kaparaanan upang sa ganon ito ay malunasan. And this is the divine power that Peter is talking about. He said in chapter 1 of verse 3, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness.
If His divine power is for divine purposes, what are these purposes that are focused or directed toward man as the most important of God's creation? Kaya nga ang tawag sa tao, the crowning glory of God's creation. Kaya nga dun sa awit 8, sabi niya, when I consider everything that you have done, the great and wonderful things around me, who is man that you care for him? Ganon kakaiba at kahalaga ang tao para sa Diyos. Ginawa niya sa kanyang wangis at binigyan niya ng isang malinaw na panukala at layunin. What are these divine purposes of God? We can summarize them in 3, the main purposes. There are so many small and different purposes of God for man, and yet they are related to only 3 things, 3 bagay. In the past, I have summarized them, and we will glean through this first chapter to see them here, because they are found everywhere in the scriptures if we will just take the time to carefully study the scriptures and go into the record of God's dealings with man from the beginning all the way up to the prophesied or predicted end of human history. 3 lang ang pangunahing nangingibabaw at ang lahat ay nasa sa ilalim nito. Ito ang mga kalooban ng Diyos, God's purposes, that He will accomplish by His divine power, that He is accomplishing now. The first one is salvation, kaligtasan. Kaya nga binanggit ko yung napakagandang pasimula, ngunit aking sinabi nga na nagkaroon ng suliranin o abirya. Ang pagkakasala ng tao na naging sanhi upang yung panukala ng Diyos ay maudlot. Ngunit dahil sa kanyang karunungan at kapangyarihan, kaagad-agad meron na siyang lunas na nakalaan. The first and most important of these purposes of God for man is salvation. And that is the good news. Kaya nga may John 3:16, once again. For God so loved the world, humanity, man, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ito'y makikita natin doon sa verse 4. Ang sabi niya, through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them, pansinin ninyo, you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. Itong layunin ng Diyos. Upang kayo ay makibahagi sa Kanyang kalikasan at makatakas sa kabulukan ng mundong ito na ang kadahilanan ay ang mga masamang nasaid. God wants people to be saved from sin, to participate in divine nature. How? Sa kanyang kapangyarihan din nanggaling ang lunas. By means of a new birth. Sa pamamagitan ng bagong kapanganakan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, liban sa ang tao'y panganak na muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. O hindi siya magkakamit ng buhay na walang hanggan na merong kaligayahan at kalwalatian doon sa kinalalagyan ng Diyos. At paano mangyayari ito? It is also by His divine power that He sent His Son, Jesus Christ, to die on the cross, to pay for our sins, and to rise again from the dead, so that His death will have the power over death. His rising from the dead is a victory over death, so that
whoever believes in Him shall have eternal life, salvation. Kaya nga doon sa John chapter 1 verse 12, anong sabi? For as many as believed in Him, He gave the right to be called children of God. Bakit sinambit yun? Binigyan ng karapatan ng mga tawag na anak ng Diyos dahil ang bawat taong nanampalataya kay Kristo ng tunay bilang Panginoon at tagapagligtas ay ginagawaran ng isang panibagong kapanganakan. Kalakip ang bagong kalikasan. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old is past, the new has come. And he is now they are now children of God because they are endowed with participation in divine nature. Dahil ang lahat ng tunay na mananampalataya ay ginawaran ng bahagi ng kalikasan ng Diyos. Dahil ang mga di mananampalataya sa pagiging makasalanan ay patay sa espiritual na katayuan. Ngunit ang lahat ng mga mananampalataya ginawaran ng isang spiritual na buhay. Sa makatwid, meron ng direktang kaugnayan sa Diyos. Kaya binigyan ng karapatang mga tawag na anak ng Diyos. Kaya sa dinami-dami ng taong nabubuhay sa mundo, ang pinakamapalad tunay na Kristiyano. Dahil tayo'y mga anak ng Diyos. We are partakers and participants of divine nature. Taglay natin ang bahagi ng kalikasan ng Diyos na iginawad sa atin. This is God's divine purpose. Sinful man is separate from God and is spiritually dead. And God wants to restore sinful man to Himself. So that sinful man, when restored by the power of God, by the works of God, will partake of God's nature. Kaya nga ang may tunay na karapatan na tumawag sa Diyos na Ama ay ang mga tunay na mananampalataya. Dahil sila'y kinikilala ng Diyos na kanyang mga anak. Aside from salvation, what are the other divine purposes of God that He accomplishes because of His divine power? Those who are saved, He purposed for sanctification, for continuing transformation or change. Ang lahat ng kanyang iniligtas dahil sa pananalig ay kanyang binabanal at patuloy na binabago tungo doon sa wangis ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Where do we find that? In verse 5 to verse 7, ang sabi ni Apostle Peter, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness. Gawin ninyo ang lahat ng pagsusumakit na madagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. And to goodness, knowledge. Sa inyong kabutihan, ang kaalaman. And to knowledge, self-control. Sa kaalaman, madagdag ang pagpipigil sa sarili. And to self-control, perseverance. At sa pagpipigil sa sarili, madagdag ang katatagan o katyagaan. And to perseverance, godliness. At sa inyong katatagan o katyagaan, madagdag ang pagka-makadiyos. And to godliness, brotherly kindness. At sa inyong pagiging makadiyos, madagdag ang kabutihan sa kapwa. And to brotherly kindness, love. At sa inyong kabutihan sa kapwa, madagdag ang pag-ibig. See, this means that the purpose of God for those who are saved are to continually be sanctified or transformed. At yan ay ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang pagbabago sa ating mga buhay upang ang mga katangian natin ay masunod sa mga katangian ng ating Panginoong Jesucristo.
Divine power is God's power. Divine power is for divine purposes. God is not a God of whims and caprice. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga kapritsyo at mga biglang bugsong mga pag-iisip, kundi pinag-ukulan ng mainam at matalinong pagsasaalang-alang. And His divine purposes are first, salvation, kaligtasan. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, kapag nalampasan o nakaligtaan, ito, anong mapapala ng tao? Mapa sa kanya man ang buong mundo. Mapahamak naman ang kaluluwa nito. At kasunod ng kaligtasan ay ang patuloy na pagpapabanal o pagbabago ng taong iniligtas, away and separate from the corruption of this world. Kaya nga sinabi niya dito sa verse 4 sa uling bahagi, that we may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. Hubang tayo'y makatakas, palayo ng palayo sa kabulukan ng mundong ito, na ang sanhi ay ang mga masasamang mga nasain at layunin, upang sa ganon tayo ay patuloy na baguhin at yung mga nasain at mga layunin natin na dati ay masasama ay alisin at ito'y palitan ng mga bagong mga nasain at mga layunin. And the third of these purposes, after salvation and sanctification, ang sabi niya dito sa talatang 8, for if you possess these qualities in increasing measure, pinanggit niya yung iba't ibang mga katangian na gusto niya na mamuo sa atin at magpatuloy na umunlad. Kung taglay ninyo ito, sabi niya, if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of the Lord Jesus Christ. Ang inyong mga buhay ay hindi mawawalan ng bisa at kapakinabangan. Sa makatwid, ang gusto ng Diyos para sa atin kapag tayo naligtas, kapag tayo ay nababago ang mga buhay natin, ay magkaroon ng mga bisa at kapakinabangan. After salvation and sanctification, God desires for us service or fruitfulness. Mulat sa yun naman ang gusto ng Diyos nang lalangin niya ang unang tao. Ang siya ay maging mabunga. Ang buhay na bigay ng Diyos ay maging kapaki-pakinabang. At yun ang gusto ng Diyos. His divine purposes are intended for our salvation, for our sanctification, and for our service or fruitfulness. So that we will be effective and productive. Sabi niya, if these qualities keeps on increasing in your life, you will never be ineffective and unproductive. Therefore, the positive way of saying it, you will always be effective and productive. Ang buhay ninyo ay magiging mabisa at kapaki-pakinabang. Para saan? Para sa kalwalatian ng Diyos. Let us never forget that some people have the wrong idea of being effective, being productive, being successful. A great number or the greater number of people think that it is for our own benefits, primarily, no? Whatever we produce in this life that is of goodness and of benefit must first and foremost be for the glory of God. If not, we will only benefit from it for a short period of time. But later on, it will just go to waste. That is basically what the Lord said
what the Lord means when He said, what will it profit a man? There is a temporary and a fleeting benefit, but there is no lasting profit. What will it profit a man if he gains the whole world? If he succeeds in everything that he thinks is good, and yet lose his own soul? Mauuwi lang sa wala. Because God's ultimate purpose for us in all of this, in our salvation, in our sanctification, in our service, is for His glory. Sa Kanyang kaluwalhatian. Ang pagkalalang niya sa lahat ng bagay ay para sa Kanyang kaluwalhatian. At ang paggawa niya sa lahat ng bagay ay para sa Kanyang kaluwalhatian. That is why Apostle Paul reminded us. In Colossians, Apostle Paul reminded his readers, whatever you do, whether you eat or drink, do it in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to the Father. God is always there. Whatever you do it as if you're doing it for God and not for man. Ano man ang gawin ninyo na parang ginagawa ninyo para sa Diyos at hindi para sa tao. And finally, in his letter to the Corinthians, in 1 Corinthians chapter 10, verse 31, whatever you do, sabi niya, do it with all your might for the glory of God. Ano man ang inyong gawin ninyo sa kasukdulan ng inyong kakayanan para sa kaluwalhatian ng Diyos. When Peter speaks of divine power, it is the power of God. By faith, the power of God comes to us. Ginagawad niya sa atin. Sa anong kaparaanan? Sa pamamagitan ng pananahan niya sa atin. Sa lahat ng tunay na mananampalataya, kapag ginawaran tayo ng Diyos ng Kanyang kaligtasan, bagong kapanganakan, bagong kalikasan, kalakip nun ang pangako na tayo'y tatahanan ng Espiritu Santo ng Diyos. At dahil taglay natin ang Espiritu Santo ng Diyos, taglay natin ang Diyos na may kapangyarihan. That is what divine power is all about. His divine power is the power that produced life in us. The physical life that we have. And now, the spiritual life unto eternity. And that divine power is also the power that produced the godliness in our lives. That is the transformation or sanctification. God does not transfer His power to us. Never. Hindi binibitawan ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan at ibinibigay sa atin upang gamitin natin sa anumang bagay o kaparaan ng gusto natin. Yun ang akala ng iba. That is heretical. It is false. Some people, even Christians, are drawn into believing that just because they believe God and they have God in their lives, that God has transferred His power to us. Never. God's power is His alone. He never transfers it to anyone. And He will never transfer it. He retains all His power. We can say that He endows us with His power because if we have God as our Father, if we have God through His Holy Spirit residing in us, then we have the God who has the power. He still has the power. He comes to us and in us, and He empowers us. But we do not get His power. It does not belong to us. It belongs to God. Only divine power can produce life. We cannot produce life. Only divine power can produce godliness in us. We cannot produce godliness on our own. Only divine power can sustain this life and godliness for effectivity, productivity,
For eternity, ang kapangyarihan na ito ng Diyos, ang siyang tanging makapagtataguyod para sa buhay na ibinigay niya at para sa uri ng buhay na makadiyos na binubuo niya sa atin upang ang ating mga buhay ay magbunga ng mga kabutihan. Without this power, we are hopeless. Without this power, we are helpless. Without this power, we are ineffective. Without this power, we will be unproductive. Jesus Christ said it in another way. I am the vine, you are the branches. Apart from me, you can do nothing. We must never forget. We must always remember. If we are truly His, then we have divine power. Not because He has transferred power to us, but He is in us. And His power belongs to Him who is in us. It does not mean that we become powerful like God. Some people think that we become powerful like God. There is a very false idea that says, just because we are God's children, just because the Bible says this and says that, taking them out of their context, they say that God's hands are tied, and unless we give Him the permission, He cannot do anything. That is plain and simple false and heretical. Akala ng iba, dahil tayo sa ilang mga talatang binunot at inihiwalay sa kanilang kinalalagyan, ay ngayon ay makapangyarihan, na parang tayo ngayon ay kagaya na ng Diyos. Never. It means that we have experienced and continue to experience God's power in our lives. Ang ibig lang sabihin noon ng mga tunay na mananampalataya ay nararanasan na at patuloy na mararanasan ng kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. A great example of this is none other than the Apostle Paul. Anong sabi ni Apostle Paul sa kanyang sulat, sa ikalawang sulat sa mga taga-Korinto? What did he write to the Corinthians? In 2 Corinthians of chapter 12, this is what Paul wrote from verse 7 of that particular passage of the Scriptures up to verse 12. Ang sabi ni Apostol Pablo dito, 2 Corinthians chapter 12 from verse 7, to keep me from being conceited because of these surpassing great revelations. Ang dami ng kamangha-manghang naranasan ni Apostol Pablo na hindi naranasan ng ibang mga tao. Kagaya nung nabanggit niya na siya ay nadala sa ikatlong antas ng kalangitan. Ang sabi, nakarinig siya at nakasaksi ng mga bagay na hindi man karapat-dapat sambitin. Pero anong sabi sa kanya? Sabi niya sa pagpapaliwanag dito sa verse 7, to keep me from becoming conceited because of these surpassing great revelations, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. Napagkalooban ako nitong isang nagpapahirap sa akin, tinuturing na pamalo ni Satanas. Paul could not just drive away that thorn in the flesh. He could not just rebuke it and say, "Depart from me." No, he could not. What could he do? He went to the Lord. Ang sabi niya dito, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. 3 beses, pabalik-balik, dumulog ako sa Panginoon upang alisin ito. Kasi hindi niya kayang alisin. Hindi niya kayang baklasin physically. It's something that has to do with his physical body. Hindi rin niya pwedeng utusan. Hindi niya pwedeng sawayin lang. Pero anong natanggap niya? Nakatugunan. Verse 9 says, but he said to me, my grace is sufficient for you.
For my power is made perfect in weakness. Whose power is it? It is God's power. It is the Lord's power. We do not become powerful like God just because of our faith. We have access to the powerful God, and the powerful God resides in us. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Kaya nga, may kasiyahan na ipagmamalaki ko ang aking kahinaan upang ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo ay sumaakin. That is why for Christ's sake I delight in weakness, in insults, in hardships. Paul can never escape from all of this. He knows that he will never be completely protected or immune from experiencing this. Nang dahil kay Kristo, nasisiyahan ako sa aking kahinaan, sa mga pang-iinsulto sa akin, in hardship, sa aking mga kahirapang pinagdaraanan, in persecutions, sa mga pag-uusig sa akin, in difficulties, sa aking mga dinadaan ng hirap. For when I am weak, I am strong. Why? Because of this divine power. Something that they can command and compel God to do what they want God to do. Merong iba, akala nila pwede nilang utusan ng Diyos. Pwede nilang pilitin ng Diyos na gawin ang gusto nila na ipagawa sa Diyos. It is wrong. God is the only one who can command and compel us to do what He wants us to do because He is God. Dahil siya ang Diyos. And we will always be grateful that He is our God. And we will always praise Him because He is our God who never changes. He is who He is. If God changes according to our whims and wishes, what miserable people will we be? Because we do not really know what is good for us and what is right for us. Left on our own, we will destroy ourselves. Some even want God to do what is not consistent with His will and His purposes. Meron pa nga, gusto nila na gawin ng Diyos para sa kanila ang hindi tugma doon sa katangian ng Diyos at sa mga kagustuhan ng Diyos. Meaning to say, they want to be the God of God. They want their will to be done by God rather than say to God, your will be done on earth as it is in heaven. Your will be done in my life and everything as you purpose it in heaven. Let us never forget. Anong sabi ni Peter sa verse 3? His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang nagkakaloob sa atin ng lahat ng ating mga kinakailangan sa buhay na ito at sa pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkilala at pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang kalwalhatian at sa Kanyang kabutihan. What then? Now that we know that power belongs to Him and that power is endowed to us through our relationship with God in Christ. We understand now that His divine power is for divine purposes. And the three most important divine purposes that governs everything in our lives are salvation, sanctification, and service. Meaning to say, doing what honors and gives glory to God. What then did Peter say in verse 10? Kaya nga, sabi ni Peter, therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election
Scripture. Kaya nga, sabi niya, ngayong alam nyo ito, lalong higit kayong maging masigasig na tiyakin ang inyong pagkatawag at ang inyong pagkahirang. Siguraduhin ninyo. Baka sakaling maraming mga tao, akala lang nila. Almost all people in the world have some kind of religion. And there are religions that even recognizes this same God who created the heavens and the earth that we believe in. But they do not subscribe to the purposes of God. Ang daming mga taong nagdiriwang ng mga pagdiriwang. Recently, there was a great celebration because a great body of people who believes that they are God's people have a new leader. Nagdiwang ang maraming mga tao na nasa ilalim ng isang kapulungan na naniniwala na sila ay ang kapulungan ng Diyos. Dahil nagkaroon ng bagong isang pangulo. But what's in it for us? Peter is talking now to these people whom he knew became believers through the gospel that he preached. Anong sabi niya? Kaya nga, higit ninyong pagsumakitang tiyakin ang inyong pagkatawag at pagkahirang. How? Papaano? So ito, idadagdag natin sa ating pagbabasa ngayon. Itong sinabi, magmula sa verse 12 hanggang verse 21. 2 Peter chapter 1 verse 12 to verse 21. Anong sabi niya? So I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established in the truth you now have. Kaya nga, palagi ang kung ipapaalala sa inyo ang mga bagay na ito, kahit na alam nyo na, at kayo ay nakatayo na sa mga katotohanan na inyong taglay ngayon. I think it is right to refresh your memory as long as I live in the tent of this body, because I know that I will soon put it aside, as our Lord Jesus Christ has made it clear to me. And I will make every effort to see that after my departure, you will always be able to remember these things. From where did these things come from? Ang sabi niya, the truth. What are we addressing at this point? How can we verify or make sure that His divine power is in us? Paano natin matitiyak? Paano natin masisigurado na ang kapangyarihan niya ay nasa sa atin? Na tayo nga ay nakatanggap ng kanyang pagkahirang. Ang sabi niya dito sa verse 16, we did not follow cleverly invented stories when we told you about the power and the coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty. For He received honor and glory from God the Father when the voice came to Him from the majestic glory, saying, "This is my Son, whom I love. With Him I am well pleased." We ourselves heard this voice that came from heaven when we were with Him on that sacred mountain. Ang aming pinahayag sa inyo ay hindi palapalagay at haka-haka o invento. Yan ay nasaksiyan namin. Yan ay nakita namin. Yan ay narinig namin. Verse 19. And we have the word of the prophets made more certain, and you will do well to pay attention to it. Taglay natin ang mga kapahayagan ng mga propeta. At makakabuti na pagukulan ninyo ng pansin, sabi niya dito. As to a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation.
Kailangan maunawaan nyo na walang kapahayagan ng kasulatan ang dumating nang dahil lang sa kagustuhan ng mga propeta at sa kanilang mga sariling kaisipan. Verse 21, For prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ang mga kapahayagan na hindi dumating o nanggaling sa kalooban at kagustuhan ng tao. Pero ang mga taong ito ay nangusap galing sa Diyos habang sila'y inakay ng Espiritu Santo sa kanilang kapahayagan. Ang sabi ni Apostol Pedro, kailangan tiyakin natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay taglay natin. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos na ito ang nagkakaloob ng lahat ng kailangan natin para sa buhay at para sa pagiging makadiyos. Sa pamamagitan ng ating pagkakilala kay Kristo na tumawag sa atin sa kanyang kalwalatian at sa kanyang kabutihan. Sa anong kaparaanan natin matitiyak? Una, by the truth of the Scriptures. Sa pamamagitan ng katotohanan ng kasulatan. Kaya nga tayo gumugugol ng mahabang panahon sa pagsusuri, pag-aaral, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Or else, our minds will be drawn away from this. We can spend hours and hours thinking of so many different things because of the great explosion of knowledge and developments around us. Ang dami ng mga kumukuha sa ating mga pansin. Hindi naman lahat ay masasama. Ngunit maaaring kahit ang mga pinakamabuting bagay na yan ay humihila sa atin, palayo dito sa katotohanan na pinanggagalingan ng katiyakan ng ating mga kaligtasan ng gawa ng Diyos. By the truth of the Scriptures, the question is, have we truly believed this truth? Have we accepted this truth? Or do we want to change this truth? Modify it. Renew it. Give it a different meaning. That is why Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Because the finality of this truth came from the Lord Jesus Christ. Ito lang ang pwedeng tiyak na mapagkatiwalaan, na mapagkukuhanan ng kaalaman patungkol sa buhay dito at patungkol sa buhay sa walang hanggan. Ang lahat ng iba pa na hindi tugma o hindi kapareho nito ay imbento ng tao. There is a way that seems right to man, but the end thereof is death. It is destruction. Sa dakilang pag-ibig ng Diyos, hindi siya nagsasawa kahit nagsasawa ng makinig ang mga tao. There will come a time when people will not endure sound doctrine. The Apostle Paul said to Timothy, they will heap for themselves teachers who will say only what their itching ears want to hear. Darating ang panahon ng mga tao hindi magbabata sa wasto at tamang turo sa katotohanan. Mag-iipon sila ng mga magtuturo ng sasabihin ay yung nakakakiliti at masarap sa kanilang pandinig. May it never happen to us. We can be sure by the truth of the Scriptures because this is truth. And the one who said all of this is faithful. Aside from that, we can further be sure not only by the truth of the Scripture but by the testimony of our lives. Ang katibayan ng ibinubunga sa buhay natin. Our character and our conduct. These are necessary results of knowing God. Ito'y kinakailangan na maging bunga ng pagkakilala sa Diyos. Anong sabi ni Apostle Peter? In ever-increasing measure, palaki ng palaki ang sukat. Gaano mang kalaki, kailangang palaki ang sukat. Kung sa panukat, kesa 0, okay lang, kahit 1 millimeter muna. 2 millimeters, 3 millimeters. But if we do not see any of this, then we must go back and make sure
that we have that divine power. And what are these? Sila yung ipinaliwanag doon sa talatang 5 at 7. And we will just go back through this. Anong sabi niya sa verse 5? Add to your faith, goodness. To your goodness, knowledge. To your knowledge, self-control. To your self-control, perseverance. To your perseverance, godliness. To your godliness, brotherly affection or kindness. And to your brotherly affection and kindness, love. Hindi naman kailangang mauna muna ito. Pagkatapos, kapag nabuo na ito, yun namang susunod. No, he just mentioned them in a very logical way. But God wants us to increase in all of this. In ever-increasing measure. We may increase in one area faster than in another area, but He calls us towards growth and maturity. And we call this sanctification, transformation. Faith, umunlad tayo sa paniniwala. Ang ating paniniwala, buong puso at buong isip. Goodness, umunlad tayo sa paggawa ng mabuti. Anong mabuti? Yung tama. Kapag hindi siya tama, hindi siya mabuti. We're talking of ethics. Christian ethics is different. Generally, the ethics of this world can be simplified. The end justifies the means. Basta makuha mo yung intention sa dulo, kahit anong kaparaanan, okay na ito. Mabuti naman ang gusto ko, pakainin kong pamilya ko. Eh di magnakaw ako. The end justifies the means. Gusto ko namang maglingkod sa aking mga kababayan. Eh alam ko hindi naman ako mananalo. Mandadaya ako. Okay lang. See? Goodness is not only doing what is good, but it is doing it right. Knowledge is accumulating truth and right understanding of the truth. Paglikom at pag-ipon ng katotohanan at tamang intindi sa katotohanan ito. Self-control, pagpipigil sa sarili. Pagpipigil sa upang hindi gawin ang anumang bagay na nais ko lang at hindi naman tama. Refusing to do what is not right. Restrain against wrongdoing and restrain of my self-will. Because as God's children, His will should be done in our lives, not ours. Perseverance, pagiging matatag, continuing in the right path no matter how difficult it is. Ang pagpapatuloy sa tamang landas, gaano man kahirap ito, habang tumatagal ang panahon, brothers and sisters, pahirap ng pahirap. Unless natatangay tayo sa agos. And we get desensitized. We do not feel that anymore that we are being drawn astray. Yung iba parang hindi nila nararamdaman Kasi hindi nila napansin na natangay na sila sa agos. Okay na sila sa kanila lahat. Kasi ang bilis ng dating, dahan-dahan, parang wala lang. Kaya pag tinatanong, ano bang pagkakaiba? Kung minsan hindi na makita ang pagkakaiba. Godliness. What is godliness? Doing right with God in mind. Ang hirap kasi yung godliness kasi ini-equate siya dun sa mga rituals. Hindi naman masama kung may mga rituals na magaganda na ginagawa. Lumuhod siya, pumikit siya, umawit siya. Napaka-makadiyos niya. Nagtaas ng kamay, makadiyos. I have no problem with that. But godliness is doing right with God in mind. Doing what is right with God in mind. Kaya nga, godliness.
Kaya ngayon ang sinabi ni Apostle Paul sa Colossians chapter 3, verse 17. Whatever you do, whether you eat or drink, do it in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to the Father. You always have God in mind. Whatever you do, do it as if you're doing it for God and not for man, with God in mind. Whatever you do, do it with all your might, whether you eat or drink, for the glory of God, with God in mind. That is what godliness is. Will God be honored? Will God be pleased? Will God be glorified? It is for God. There will come a time when people will be lovers of themselves and no longer lovers of God. Brotherly affection. Ang pagmamalasakit o kabutihang loob sa kapwa. Madalas yan ay nabubuo dahil tayo naman ay ginagawan ng kabutihan ng ating kapwa. But ultimately, the last and most important is love, which is even sacrificial. Do we have this divine power? We should always remember that. Our assurance that we have this divine power because we have God in us will bring us peace and courage in this life. Itong magbibigay sa atin ng kapayapaan at ng tapang na harapin ang buhay na ito. Yung natitira pa sa atin. Yung iba kasi konti na lang yung natitira. Kami po medyo paiksi na. This makes the Christian life very satisfying. Kaya nga palagi ko pinapaalala, huwag lang maging kasanayan lang sa dinami-dami ng taong nabubuhay sa mundo. Kristiyano, tunay na Kristiyano, pinakamapalad. Like Peter, si Peter nagpapaalam na. But you cannot find the hint of being disappointed or feeling sad and sorry. No, he does not. Like Peter, knowing that he will soon depart, yet he is unafraid. Hindi siya natatakot. He's like Paul. His life has been a fulfilled life. Isang buhay na nakatamo ng kabutihan. Yung pangako ng Panginoon, I have come that they may have life and have it to the full. It was a life worth living, even though there are so many hardships that he had to go through. At alam ni Peter yan. Remember in John chapter 21, when Jesus Christ restored Peter, nung tinanong niya ng 3 beses, mahal mo ba ako, Pedro? Iniibig mo ba ako? Sa bandang uli, napagwari ni Pedro na yun ay bunga ng pag-ibig ng Panginoon sa kanya. At siya'y tumugon. Alam po ninyo, sabi niya. Pero pagkatapos nun, anong sabi ng Panginoon? Nung bata ka, binibihisan mo yung sarili mo. Pumupunta ka sa lugar na pinipili mong puntahan. Darating ang panahon, iunat mo ang kamay mo at iba ang bibihis sa iyo. At dadaling ka ng mga paa mo sa dako na hindi mo gustong puntahan upang ipaunawa sa kanya at ipaalam ang uri ng kamatayan na kanyang pagdadaanan. Life will never be easy for him. The Lord Jesus Christ was honest enough. He's truthful to tell Peter, he will not go through a very easy life, but he will experience a very satisfying life. Nawa, ito po, ilang saling lahi ang lumipas ay hindi makalimutan ng mga bagong saling lahi ng mga mananampalataya. At ito ang makapagbigay sa atin ng patuloy na kapayapaan at ng katiwasayan ng loob. Makapagbigay sa atin ng lakas ng loob. Makapagbigay sa atin ng udyok upang magpatuloy tayo sa napakagandang bagay na ginagawa ng Panginoon. Bakit? Ang pangako niya, ayon kay
Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. In Philippians 1:6, Paul said, "This is our confidence, that He who began this good work in you will bring it to completion until the day of Christ Jesus." Tayo po'y magpasalamat sa ating Diyos. Aming Diyos, dakila ka, mabuti ka, tapat ka. Salamat ikaw ay aming Diyos. Salamat at hindi ka nagsawa na kami po ay abutin mo upang makilala ka namin. Salamat sa aming pagkakilala sa iyo. Sa kabila ng kami ay kailangan pang mabuhay sa mundong ito, ay binigyan mo po kami ng katiyakan ng iyong pagsubaybay, ng iyong pagsama sa amin. Na ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat ang taglay namin sa aming mga buhay. Na ikaw ang magtataguyod sa aming paglakad dito sa mundong ito. Salamat po, O Diyos, at hindi nagmamaliw ang pag-ibig mo. Kahit kami nabibigo, kahit kailan, hindi mo kami bibigoin. Salamat po. Sa lahat po ng ito, O Diyos, ito naway magsilbing udyok sa amin, paalala, upang sa ganon, ang mga buhay po namin ay amin pong ipamuhay ayon sa iyong kalooban, sa pagsunod sa iyong mga kagustuhan, sa pagtitiwala sa iyo, O Diyos, sa paglalagay ng aming mga buhay sa iyong kapangyarihan. Dahil hindi mo kami aakain sa landas na hindi makakabuti sa amin. Salamat po aming dakilang Diyos. Pinupuri ka namin. Nawa sa aming mga buhay, sa maliit man o sa malaking bagay, ikaw ay mabigyan namin ng kasiyahan at ikaw ay aming maparangalan. Maging mga patotoo nawa kami na merong isang tunay, buhay, makapangyarihan at mabuting Diyos na maaaring maghari sa buhay ng kahit sino, na magsusuko at magpapasailalim ng kanilang buhay sa iyo. Papuri, parangal, pagdakila, pagsamba ang aming naisihalay sa iyo. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.